Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Lian Arizal from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong pong umaga, ating pong matutunghayan ang mga bilang, chapter 11 verse 5 to 6. May pamagat pong Israel remembers the food of Egypt. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumalangin sa Panginoon. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, Ama, salamat Panginoon sa umagang ito yung binigay sa bawat isa na kami po ay makapagkinig Panginoon ng iyong salita o Diyos. Samahan niyo po kami sa aming pagde-devotion Lord God. Tulungan niyo po kami maunawaan o Diyos at maintindihan ang inyong pong salita. Salamat Ama, tinataas po namin ang aming pakikinig ng iyong salita. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin Panginoong Jesus. Ito lamang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, ang devotion po natin ay may pamagat na Israel remembers the food of Egypt. Matatagpuan po ito sa Numbers o mga bilang chapter 11 verse 5 to 6. Atin po itong basahin. We remember the fish we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Sa Tagalog po na version, mabuti pa sa Ehipto. Doon nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Isa po sa pinakamahalaga sa ating pisikal na pangangatawan ay pagkain. Ang pagkain ay sustansya sa katawan para magkaroon po tayo ng lakas upang makagawa ng mga gawain. Sa konsepto po ng ating binasang teksto ay makikita po natin ang naging mga complaints po ng Israelita at isa na rito po ang kanilang kinakain. Sa verse 5 to 6, nabanggit po roon na kanilang inalala at naikumpara ang mga kanilang nakakain noong naroon pa sila sa bayan ng Ehipto sa mga naibibigay ng Panginoon sa kanila habang po sila ay naglalakbay patungong lupang pangako. Sa kanilang matagal-tagal na rin pong paglalakbay sa ilang, gusto rin muling matikman ng mga Israelita ang mga nakakain po nila roon sa Ehipto. Sa verse 5 po, nagbanggit sila ng mga pagkain na kanilang nakakain ng libre sa Ehipto katulad po ng isda, pipino, pakwan, sibuyas, bawang at iba pa pong mga gulay na kung atin pong iintindihin or ay masarap sa kanilang panlasa kaysa sa manang ibinabahagi sa kanila ng Diyos. At sa kanilang palagay ay kanilang ikinahihina po at binanggit po yun sa verse 6. Sa mga susunod po na verse kung atin pa pong ipagpapatuloy ang pagbasa, binanggit po roon na sila pa po ay naghahanap ng karneng makakain. Kung atin pong lalaliman ng ating pag-unawa, marahil kaya nila naisip nabanggit po ang mga pagkain noong sila ay nasa Ehipto pa ay sapagkat sila ay pinanghihinaan na sa tagal na panahong sila po ay paikot-ikot na sa ilang na ang rason din naman po ay dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Atin pong tandaan na sapat at higit ang biyaya ng Diyos sa bawat isa, maging sa mga Israelita po noong panahong sila ay naglalakbay. Kahit sila ay makukulit at mareklamo ay hindi nagkulang po ang Panginoon upang bigyan sila, biyayaan sila ng mga pangunahing pangangailangan upang po sila ay mabuhay. Silong man ito, makakain, maging po ang tubig na kanilang iinumin ay binigay ng Panginoon sa kanila. Sa kabila po noon, bagamat binigay na po ng Lord ang kanilang mga pangangailangan, ay nakadama pa rin po sila ng panghina. Sa atin pong buhay, bagamat minsan hindi ganoon po kaalwan ang ating buhay sa ating pagkain, sa kasuotan, maging sa ating mga panuluyan at mga bagay po na ito ay malimit po na nagiging rason rin po upang tayo ay panghinaan. Ganoon pa man, huwag po nating nawang maisip na ang Diyos ay nagkukulang sa bawat isa. Huwag nating isipin na ikumpara ang ating pamumuhay noong bago po tayo maging Kristiyano o makatanggap sa Panginoon at sa buhay po natin bilang Kristiyano ngayon. At higit huwag po nating isipin na kinalimutan po tayo ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Our God provides po everything we need and sometimes even the wants or desires of those who loves Him ay binibigay niya according to His divine timing. Kaya't mabuti po ang plano ng Diyos sa mga Israelita, bagamat hindi po nila iyon naunawaan nang pasimulang ahunin sila ng Diyos sa Ehipto, kung kaya't nagkaroon po sila ng mga complaints. And katulad na lamang po dun sa kanilang makakain. Yan, kaya ganun rin po tayo kung ihahalin tulad po sa ating buhay, mabuti po ang plano ng Diyos. Minsay makararanas po tayo
tayo ng pagsubok, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Hintayin lamang po natin ito at iaahon tayo ng Diyos. Binanggit po sa Jeremiah 29:11, binanggit po roon na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Batid po ng Diyos ang plano niya. Plano niya po na para sa kabubuti ng kanyang mga anak, kung kaya't patuloy na ipagkatiwala po natin ang lahat ng bagay, mga season po natin sa buhay, sa Panginoon, at unawain po na ang Diyos ay binibigay niya po ang sapat para po sa atin, at kung minsan higit pa po ang binibigay ng Panginoon sa bawat isa. And most of all po, it's better to ask God than to complain. May mga bagay po na hindi natin nauunawaan sa perspektibo ng Diyos, kaya't magitay lamang po tayo, may pagkilos po ang Diyos sa lahat po ng sitwasyon natin sa ating buhay. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama namin, salamat Panginoon sa katagumpayan o Diyos sa iyong salita sa umagang ito. Salamat Lord ka na ipinaalala niyo o Diyos na may plano ka po sa bawat isa sa amin. At nararapat lamang po sa gitna ng sitwasyon na magtiwala lamang po kami sa inyo Panginoon. Sapagkat kay ganda ng inyong plano Lord. Tulungan niyo po kami na wag pong makita ang negative side sa lahat po ng aming mga nararanasan ngayon Panginoon. Sapagkat alam namin Lord na ang lahat ng ito ay naayon sa inyong great plan for us Lord Jesus. Kaya salamat Ama, bagamat ang ilan pong mga kapatid namin Panginoon ay nakararanas Lord ng pagsusubok, but you are there Panginoon sa amin. Hindi niyo po kami iniwan, ni kinalilimutan man lang Panginoon. Nariyan ka po lagi, handang iahon kami Panginoon sa lahat po ng kasadlakan Lord na nangyayari po sa bawat isa. Ikaw po ang aming pag-asa Panginoon. Kaya salamat Ama, bagamat may mga pangangailangan po kami sa araw-araw Lord, ikaw po ang mag-provide nito Lord Jesus. Maasa po kami Panginoon sa lakas Lord na yung binigay sa bawat isa. Palain niyo rin po Panginoon ang gawa ng kamay ng bawat isang anak niyo po Panginoon na nagmamahal po sa inyo. Kaya salamat o Diyos sa katagumpayan po ng iyong salita sa umagang ito. Tinataas po namin, binabalik po namin ang glory sa iyo Lord God. To God be all the glory. Ito lamang po aming samot dalangin. Ikaw si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. In Jesus name we pray. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating devotion. Palagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos upang lubos po ang maging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ating pong pagninilay ng kanyang salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Palain po tayong lahat ng ating Panginoon. Mapagpalang umaga po.